Dalawang teoryang pampanitikan para sa panunuring pampelikula. Ang panunuring pampelikula ay isang malalim na pag-aaral ng mga pelikula na naglalayong maunawaan ang kanilang mga mensahe, teknikal na aspeto at epekto sa manunood. Maaaring gamitin ang iba't ibang teoryang pampanitikan bilang lunsaran para sa ganitong uri ng pagsusuri. Narito ang dalawang halimbawa. Una, formalismo. Ang formalismo ay isang teoryang nakatuon sa pagsusuri ng anyo at istruktura ng isang akda. Sa panunuring pampelikula, tinitignan ng formalismo ang mga elemento tulad ng una, pagkukwento. Ang pagsusunod-sunod ng mga pangyayari, ang paggamit ng flashback at flash forward, ang paglalahad ng mga karakter at ang pagbuo ng conflict. Pangalawa, sinematografiya. Ang paggamit ng kamera, ang pag-ilaw, ang komposisyon ng mga eksena at ang paggalaw ng kamera. Pangatlo, pag-edit, ang pagputol ng mga eksena, ang paggamit ng montage, at ang ritmo ng pelikula. Pang-apat, tunog, ang paggamit ng musika, mga tunog kapaligiran at mga sound effects. Pang-lima, disenyo ng production, ang set design, ang costume at ang makeup. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga elementong ito, maaaring manawaan ng manunuri kung paano nagkakaroon ng kahulugan ang pelikula at kung paano ito nakakaepekto sa manunood. Halimbawa, maaaring makita ng manunuri kung paano ginagamit ng direktor ang pag-ilaw upang lumikha ng iba't ibang emosyon o kung paano ang pag-edit ng pelikula ay nagpapabilis o nagpapabagal ng takbo ng kwento. Pangalawang halimbawa, feminismo. Ang feminismo ay isang teoryang nakatuon sa pagsusuri ng mga papel na ginagampanan ng mga babae sa lipunan at sa panitikan. Sa panunuring pampelikula, tinitignan ng feminismo ang mga sumusunod. Una, representasyon ng mga babae. Ang mga uri ng mga babaeng karakter na pinapakita sa pelikula ang kanilang mga tungkulin at ang kanilang mga relasyon sa mga lalaki. Pangalawa, pagtingin sa babae. Ang pananaw ng pelikula sa mga babae kung sila ba ay tinatanghal bilang mga biktima, mga bayani o mga bagay na sexual. Pangatlo, paggamit ng mga trope. Ang karaniwang paraan na paglalarawan ng mga babae sa pelikula tulad ng femme fatale o ang damsel in distress. Pag-aaral ng mga babaeng filmmaker. Ang mga pelikula na ginawa ng mga babaeng direktor, manunulat at producer at ang kanilang mga pananaw sa mga babae. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga elemento ito, maaaring maunawaan ng manunuri kung paano nakakaapekto ang mga pelikula sa pagtingin ng mga tao sa mga babae at kung paano sila makakaapekto sa mga relasyon sa pagitan ng mga kasarian. Halimbawa, maaaring makita ng manunuri kung paano ang mga pelikula ay nagpapakita ng mga babaeng karakter, naglalaro ng mga tradisyonal na tungkulin o kung paano ang mga pelikula ay nagpapakita ng mga babaeng karakter na lumalabag sa mga tradisyonal na inasahan. Konklusyon, ang formalismo at feminismo ay dalawang halimbawa lamang ng maraming teoryang pampanitikan na maaaring gamitin sa panunuring pampelikula. Ang paggamit ng mga teoryang ito ay nagbibigay ng isang mas malalim at mas kritikal na pag-unawa sa mga pelikula at sa kanilang mga mensahe. Ang pag-aaral ng mga pelikula sa pamamagitan ng mga teoryang pampanitikan ay nagbibigay ng pagkakataon upang maunawaan ang mga kultural, panlipunan at pampolitikang konteksto kung saan ginawa ang mga pelikula at kung paano ang mga pelikula ay nakakapekto sa mga tao. Pangalawang tanong, maaring masabing isa na lang alang ng mga lumikha ng pelikula ang mga teoryang nakapaloob sa kanilang katha, ngunit sa maraming pagkakataon, ang mga teoryang ito ay maaaring hindi laging tahasang ipinahayag. Maraming direktor, manunulat at producer ang may malalim na kaalaman o kamalayan sa mga teoryang pampanitikan, filosofikal o sosyal at maaaring ito'y maging gabay sa pagbuo ng kanilang mga pelikula. Halimbawa, ang mga pelikula ay maaaring sumasilalim sa mga teoryang tulad ng Marxismo, feminismo o iba pang konseptong theoretical na nagbibigay diin sa mga isyu ng kapangyarihan, identidad o realidad. Gayunpaman, ang mga manonood ay mayroon ding sariling pananaw at karanasan kaya't ang kanilang interpretasyon ay hindi laging tumutugma sa intensyon ng mga lumikha. Ang proseso na pagtanggap ng pelikula ay isang interpretive act o kung saan bawat manonood nagbibigay ng kanilang sariling kahulugan batay sa kanilang personal na konteksto. Sa ganitong paraan, ang teorya ay maaaring mas napapansin ng mga manonood na mas bihasa o mas sensitibo sa ganitong mga usapin. Sa madaling salita, bagaman maaaring sinasadya ng malumikha ng pelikula na isinama ang mga teoryang ito sa kanilang magawa, madalas din nangyari na ang pag-unawa sa mga ito ay nakasalalay sa interpretasyon ng mga manonood. Ang pelikula ay isang anyo ng sining na bukas sa maraming pagbasa at maaaring may mga aspeto ng isang teorya na hindi sinasadya ng malumikha, ngunit natutukoy ng mga tagapanood ayon sa kanilang sariling pananaw at galaw.
Pangatlong tanong, sa mga nagdaang 3 araw na napanood ko ang pelikulang Seven Sundays. Ang pelikula ay nagkukwento ng isang pamilya na nagkakasama muli matapos ang mahabang panahon ng pagkakalayo. Ang kanilang pagsasama ay puno ng mga pagsubok at pagkakaiba-iba, ngunit sa huli ay natagpuan nila ang kanilang pagkakaisa at pagmamahalan. Ang dahilan ng kanilang pagtitipon ay ang malubhang sakit ng kanilang ama. Ang pelikulang ito ay nagbigay sa akin ng malalim na pag-iisip tungkol sa kahalagaan ng pamilya. Kahit na may mga pagtatalo at pagkakaiba, mahalaga na mapanatili ang ugnayan at pagmamahal sa loob ng pamilya. Ang pelikula ay nagpakita rin ng mga tunay na karanasan ng mga Pilipino tulad ng mga hamon ng pagpapalaki ng pamilya at ang pagiging malapit sa isa't isa. Ang matauhan sa pelikula ay napakahusay na gumanap. Ang kanilang mga emosyon ay tunay na nakaka-relate. Ang bawat isa sa kanila ay may sariling kwento at mga pagsubok na kanilang hinarap. Ang pelikula ay nagpakita rin ng mga magagandang halimbawa ng pagmamahal, pagpapatawad at pag-asa. Sa kabuuan, ang Seven Sundays ay isang nakaka-inspire at nakaka-touch na pelikula. Ito ay isang kwento tungkol sa pamilya, pag-ibig at pag-asa. Ito ay isang pelikula na nagpapaalala sa atin na mahalaga ng ating mga pamilya at mapanatili ang ugnayan sa kanila kahit na may mapagsubok na ating pinagdadaanan. Ika-4 na tanong. Ano ang higit mong binibigyang pansin o halaga sa isang pelikulang iyong napiling panoorin? Para sa akin, ang pinakamahalaga sa isang pelikula ay ang kakayahan nitong magbigay ng malalim na karanasan sa manonood. Hindi lang basta-basta entertainment ang hinahanap ko, kundi isang kwentong may kakayahang mag-udyok ng pag-iisip, magpakilos ng emosyon, at mag-iwan ng pagmatagalang impresyon. Narito ang mga bagay na binibigyang pansin ko. Kwento at tema, mga tauhan, direksyon at sinematografiya, musika at tunog, at epekto sa akin. Sa huli, ang pinakamahalaga sa akin ay ang kakayahan ng isang pelikula na mag-iwan ng marka sa akin. Gusto kong mapanood ang isang pelikula, isang bagay na magpapaisip sa akin ng ilang sandali o kahit na ilang araw. Panglima, ibigay ang aspeto ng pelikulang iyong naibigan o nabigyan ng sapat na pagpapahalaga. Ipaliwanag ito at pagkatapos ay tukuyin ang teoryang binibigyang tuon nito. Ang pelikulang 7 Days ay nagbibigay ng malaking halaga sa aspeto ng pagpapahalaga sa pamilya at pagpapatawad. Ang pelikula ay nagpapakita ng isang pamilyang Pilipino na magkakasama muli matapos ang mahabang panahon ng pagkakalayo. At ang kanilang pagsasama ay puno ng pagsubok at pagkakaiba-iba. Ang pagpapahalaga sa pamilya ay nakikita sa pagsisikap ng mga anak na magtipon-tipon para sa kanilang may sakit na ama. Kahit na mayroon silang personal na issue at mga problema sa kanilang relasyon sa isa't isa, ang bawat isa sa kanila ay may sariling kwento at mga pagsubok sa kanilang hinaharap. Ngunit sa huli ay natagpuan nila ang kanilang pagkakaisa at pagmamahalan. Ang pagpapatawad ay isa ring mahalagang tema sa pelikula. Ang mga anak ay kailangang magpatawad sa isa't isa para sa nakaraang pagkakamali at mga hindi pagkakaunawaan. Ang kanilang ama na nagpanggap na may sakit upang mapaglapit ang kanyang mga anak ay nagpapakita rin ng pagpapatawad sa kanyang mga anak kahit na hindi nila siya naintindihan sa una. Ang teoryang realismo ay maaaring gamitin upang maunawa ng aspetong ito ng 7 Days. Ang realismo ay isang teoryang pampanitikan na naglalayong magpakita ng mga tunay na karanasan ng mga tao, kabilang ang pagsubok, mga hamon at mga relasyon sa loob ng pamilya. Ang 7 Days ay nagpapakita ng mga tunay na karanasan ng Pilipino, mula sa hamon ng pagpapalaki ng pamilya, sa mga pagsubok at pagkakaroon ng sakit. Ang kabuuan, ang 7 Days ay isang pelikula na nagpapaalala sa atin na pahalagahan ang ating pamilya at mapanatili ang ugnayan sa kanila. Kahit na may mga pagsubok na ating pinagdadaanan, ang pagpapatawad at pag-uunawa ay mahalaga para sa isang malakas at masayang pamilya.